Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, makikita ang Poison Demon na literal na humahalaklak sa sobrang saya. Nakatayo siya roon, lubos ang paniniwala na siya ang nanalo, habang bulong ng bulong na kailangan niyang magpigil para hindi aksidenteng mamatay ang bida. Talagang nagulat siya kung gaano katibay ang katawan ng bida, pero sa isip niya, tapos na ang laban. Sumisigaw pa siya kay Tang Yutay, ang maalamat na lolo ng bida, sumisigaw sa kawalan na ang kanyang mahal na apo ay nasa kanyang kamay na, pero sa totoo lang, masyadong maaga ang pagdiriwang ng matandang ito. Sa gitna ng kanyang pagmamayabang na parang baliw, biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, lumuwa ang kanyang mga mata, at biglang umubo at inubo, paurong na parang binangga ng isang di nakikitang truck. Lubos siyang nagulat, tumingin siya sa bida na dahan-daang bumabangon mula sa lupa, lubusang napapalibutan ng umiikot na enerhiyang kulay pink at itim, nauutal na hindi makapaniwala ang matanda, na pagtatantong ito ang reaksyon ng tunay na dugong katawan, hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari na ngayon. Pero ang bida ay ngumisi lamang, pinunasan ang kanyang bibig, at sinampal siya ng pinakamalamig na katotohanan. Diretsyong sinabi ng bida sa baliw na matandang ito na 4 na suntok pa lang ang natanggap niya. Tinatanong niya kung nasa limitasyon na ba raw ang tinatawag na master. Tinutuya siya sa pamamagitan ng pagpapaalala na mayroon pa siyang isang tago, ang maalamat na 8 extreme poisons. Tuluyang lumuwa ang mata ng master dahil hindi lang nakaligtas ang taong ito sa kanyang pagpapahirap, gumanti pa ito gamit ang isa sa mga pinakanakamamatay na lason na umiiral. Puro galit na lang ngayon ang master, sumisigaw siya ng malakas. Tuluyang nawala ang kanyang kalmado dahil ang taong ito ay talagang nang insulto sa kanya at nambola. Literal na yumanig ang yungib ng sumabog ang master gamit ang napakalaking poison chi na naging dahilan upang ang buong silid ay maging isang umiikot na aipo ng nakakalasong pulang enerhiya. Napilitang umatras ang bida dahil sa bigat ng aura ng taong ito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng master na wawakasan niya ito at sumugod siya na parang isang missile, napakalakas ng impact kaya nabasag ang lupa sa paligid nila. Pero hindi basta tatanggap ang bida, mabilis ang kanyang pag-iisip, may natuklasan siyang napakahalaga, may lason sa mga bato malapit sa kanya at napagtanto niyang isa ito sa 8 extreme poisons, ang Soul Severing Powder. Wala siyang oras para kumilos, nang atakihin siya ng Poison Master gamit ang maraming Poison Energy Blades, mabilis na gumagalaw. Bahagya siyang nakaiwas nang sumalpok ang mga atake sa pader, saka sinamantala ang pagkakataon para gumanti. Gamit ang kanyang mga sinulid, sinabi niyang napakaheneroso ng kanyang master, tinutukan ng isang bato sa itaas at ikinabat ang kanyang mga sinulid dito, iniwasan niya ang isang atake, tapos lumipat sa isa pang bato para makaiwas sa susunod, sinabing wala ng kakayahan ang kanyang master na matuto habang umiiwas siya sa bawat pag-atake. Nabunyag na ang heaven-defying chi ang pinagmumula ng lahat ng demonic arts, na may di mabilang na mga agos na sa huli ay iisa ang patunguhan, at lahat ng kakaibang kapangyarihan ay sinisipsip ng heaven-defying chi na ito. Bumalik sa laban, lumapit ang master na may masamang ngiti, at tumama ang kanyang atake, napilitang hamarang ang bida at dumausdos pabalik dahil sa lakas, ngumisi ang master, muling tinipon ang kanyang poison ki habang kumikislap ito sa paligid niya, tumawa bago nagpakawala ng sunod-sunod na atake. Habang tumataas ang alikabok mula sa pag-atake, nagsimulang mag-isip ang bida, tumingin sa matanda, napagtanto niyang dahil sa demonic arts na taglay niya at ng divine item, wala siyang pinagkaiba sa isang buhay na great elixir, isang buhay na kayamanan ng nasipsip na lason. Habang inihahanda niya ang kanyang atake, tinipon ang kanyang ki, bigla niya itong pinakawalan, inihagis ang isang key dagger ng mabilis patungo sa ulo ng master, madaling naisawote ng master ang dagger, isinumpa ito, alam niyang walang kwenta ang ganang atake, pero isa itong bitag, lumitaw ang bida sa likuran niya. Nagulantang siya, at tumama ang atake, nagpalipad sa master habang sinabi ng bida na oras na para siya naman ang kumurot, nagkalat ang alikabok at mga tipak ng bato mula sa impact. Kitang-kitang nasaktan, umubo ang master sa sakit, hawak ang kanyang dibdib habang bumabangon, hindi maintindihan kung paano siya natatalo habang pinapanood ang bida na lumakad sa gitna ng alikabok na nakahanda ang mga sinulid. Nagtataka siya kung paano umabot sa ganitong antas ang bida, pero bago pa siya kumilos, tinipon ng bida ang kanyang mga sinulid sa kanyang kamay at sumugod muli. Tinutuya siya at tinatanong kung yan na ba talaga ang kaya niya.
iginiit na hindi ito maaaring maging wakas niya. Sumugod ang atake patungo sa master ng napakabilis, pero hindi siya gumalaw. Takot ba? Hindi, ngumiti lamang siya at ipinahayag na walang kwenta sa kanya ang ganitong antas. Pero malayo pa sa tapos ang master, nagpasya siyang tumigil sa paglalaro at inilabas ang kanyang natatagong trump card, isang sandata na kakaiba at mapanganib. Ipinatawag niya ang kanyang demonic weapon, ang centipede. Ito ay isang malaking bladed whip sword na umaabot at humahampas na parang isang buhay na makinang halimaw. Inihampas niya ito ng napakalakas, bumagsak mismo kung saan nakatayo ang bida, bahagyang nakaiwas ang bida. Kitang-kita na ngayon ang haba ng sandata, napakahaba nito. Tumawa ang master at sinabing nakaiwas ang bida sa ataking yun, tinawag siyang isang talagang kawili-wiling bata. Sumugod siya muli, pinilit ang bida na depensahan, nakakita ng opening, diretso ang atake ng master, naharangan naman ng bida kahit kitang-kita ang hirap niya. Naipit ang sandata sa haligi sa likod ng bida, at nakitang pagkakataon nito, binitawan ng master ang hawak at nagsimulang tumakbo sa kahabaan ng kanyang sandata. Humalakhak ang matanda, tinutuya ang bida at tinatanong kung nasaan ang kanyang kalmado kanina habang sunod-sunod ang atake. Pero handa ang bida at naabala niya ang paparating na atake, kahit na malayo pa sa tapos ang sagupaan, mabilis na inayos ng master ang kanyang tindig, kinuha ang kanyang sandata mula sa haligi, at mahigpit na hinawakan ito. Ipinahayag na oras na upang tapusin ang larong ito. Inihagis niya ang centipede diretso sa mukha ng bida, nais itong saksakin sa kinaroroonan. Pero hindi lang basta tumatakbo ang bida, hinihintay niya ang perpektong pagkakataon, habang papalapit ang malaking talam sa kanya. Tumindig siya at ginamit ang isang bagong teknik, ang reverse immortal garment sim, ikalawang galaw, whirlwind. Pinaikot niya ng mariin ang kanyang mga sinulid, nagpadala ng napakalaking ipo ng hindi masirang mga sinulid na umiikot pasulong, binalot ng mga sinulid ang kanyang kamao, pinigilan ito sa ere. Tuluyang nataranta ang matanda, nakatitig siya sa sobrang gulat, napagtantong ang kanyang pinakamalakas na sandata ay lubusang na ground, ngumangalit siya, galit na sinusubukang bawiin ang kanyang sandata, ipinahayag na hindi ito pwedeng mangyari. Sa sandaling yon, alam ng master na kailangan niyang kumilos, kaya ipinukpok niya ang kanyang sandata sa lupa at nagsimulang tumakbo palayo. Iniwan ng bida na panandaliang naguluhan kung bakit niya itatapon ang napakahalagang sandata. Nabatid na hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras, agad na hinabol ng bida, sinara ang distansya sa isang iglap at tinanong kung talagang naniniwala ang master na makatatakas siya. Nagulat ang master nang lumingon, pero tapos na, tumama ang atake ng bida, pinalipad siya pababa sa lupa ng napakabilis. Hindi tumigil ang bida, patuloy siyang sinasaktan ng paulit-ulit ng walang tigil, walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang matanda sa kwelyo ng kanyang damit, itinaas ito, at tinanong kung tatanggapin na ba niya ang natitira. At pagkatapos, nagsimula ang pinakamalakas na kontra-atake. Nagsimulang kumislap ang kamay ng bida ng isang nakakatakot na nag-aalis ng liwanag, at sinimulan niyang direktang sipsipin ang poison chi ng God-revering tear mula sa braso ng matanda. Muntik nang mapalingon sa likod ang mga mata ng matanda sa sobrang takot. Sumisigaw siya sa loob dahil sinisipsip ng bida ang mismong enerhiya na hindi niya kayang kontrolin. Tumama sa kanya ang katotohanan. Kung magpapatuloy ito, mawawala sa kanya ang lahat. Mauubos ang lahat ng pinaghirapan niya sa buhay. Sa isang kilos ng sobrang desperasyon at kabaliwan, gumawa ng biglaan at hindi matinong desisyon ang matanda. Sa isang nakakasakit na hagupit, ginamit niya ang kanyang malayang kamay upang putulin ang kanyang sariling braso, kitang-kita ang pagkagulat ng bida, dilat ang mata, lubos na nagulantang sa sobrang kabaliwan ng matandang ito na putulin ang kanyang sariling braso para lang makatakas sa pagsipsip. Pero nagsimulang tumawa ang matanda na parang isang baliw, nagpalabas ng matinis at baliw na halakhak habang sinasabi sa kanyang disipulo na sobra na ang kanyang kasakiman. Nagsimulang kumislap ang kanyang sandata sa lupa, at sinabi ng master na para sa mga huling salita, iyon ay medyo boring, hindi ba? Habang lumalakas ang kislap, nahagip ang mata ng bida, at sinabi ng master na may isa pa siyang leksyon para sa kanyang disipulo, kung hindi mo tatapusin agad ang iyong kalaban, mawawalan ka ng pagkakataon. Puno ng pag-aalala ang mga mata ng bida habang napagtatanto na ito ay isang Chaiman formation skill, at tinanong ng master kung ano ang gagawin ng kanyang disipulo ngayon, dahil hindi nagagana ang pisikal na atake. Ngayon ay tinanong ng bida ang master, kung lahat ba ng ito ay bahagi ng kanyang plano mula sa simula, pero hindi niya ito basta-basta pakakawalan,
Sinabi niyang dahil kailangan niyang hayaang mabuhay ang master, maaari man lang siyang magbigay ng regalo, tinipon ang chi sa kanyang mga daliri. Idiniin niya ito sa dibdib ng master, sinabing ito ang unang regalo na maibibigay niya. Biglang lumakas ang kislap, at alam ng bida na ang Reg Along ito ay isang sumpa. Nang bitawan niya ang master, nagsimulang maramdaman ng matanda ang masakit na epekto nito. Matatag na tumindig ang bida, sinabing tamasahin niya ang kanyang regalo at umalis na, habang sumisigaw ang master sa sakit habang dahan-dahan siyang nawawala. Nang matapos ang lahat, lumingon siya at napansin ang sandata na nasa lupa pa rin, bulong na sa susunod ay tatalunin niya ito. Biglang may malakas na pagyanig sa yungib. Dahil sa laban, nagsimula na itong gumuho, nabatid ang panganib, alam niyang kailangan na niyang umalis agad. Pagod, dahan-dahan siyang lumabas, pero halos maubos na ang kanyang chi, at hindi siya sigurado kung makakalabas siya sa pagkakataong ito. Saka biglang may matinding sakit na tumama sa kanya. Nagkakaroon ng problema ang kanyang energy core, pagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinilit niyang kontrolin ang sakit at nagpatuloy sa pag-usad sa loob ng gumuguhong yungib. Pagkatapos, biglang gaman ng sakit, nag-iwan sa kanya ng pagkalito, napansin niya na ang kanyang core ay nag-stabilize, pero may kakaibang nangyayari, gumuguhit ito ng mas maraming inner chi, na ikinagulat niya, higit na nakapagtataka, natuklasan niya ang pinagmulan ng chi, ito ay nagmumula sa God-revering tears.